Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga overseas Filipino workers sa Singapore sa isang pagtitipong bahagi ng ika-10 anibersaryo ng Singphil Events and Services. Ibinahagi ng Vice ang kanyang mga pangarap para sa bansa at ang ilang best practices ng Singapore na maaaring tularan ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Dinagsa ng mga overseas Filipino workers ang isang pagtitipon sa Singapore kung saan dumalo si Vice President Sara Duterte. Ang nasabing pagtitipon ay bahagi ng selebrasyon ng 10th anniversary ng Singphil Events and Services. Saya ako dahil nagkaroon ako ng panahon para bumisita dito sa Singapore at makasama ang ating mga overseas Filipinos na nagtatrabaho, nakatira or nag-asawa dito sa Singapore. Sana ay sa susunod, always looking forward to the next visit para makasama ulit ang ating mga kababayan dito sa Singapore. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni VP Sara ang mga OFW sa lahat ng kanilang sakripisyo, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa bayan. Hindi rin pinalagpas ni VP Sara ang pagkakataon na maibahagi ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President na milyon-milyong Pilipino ang nakikinabang. Ibinahagi din ng Vice ang kanyang mga pangarap sa bansa at ang posibilidad na maisagawa sa Pilipinas ang mga best practices ng Singapore mula sa transportasyon at kaayusan hanggang sa urban planning nito. Maliit lang siya na bansa, yung Singapore, ay ginagamit nila ng maayos lagi yung spaces nila. So meron talagang, kumbaga, maayos na urban planning. Yung kanilang paggamit ng kanilang lupa. At ang nakita ko din ay kahit madaming semento, madami ding puno, madami ding halaman. No? So meron talaga silang mga lugar na naglalagay sila ng green open areas. At kahit saan ka man mapunta or nakalsada, meron talagang mga green pockets na makikita mo. At mga katulong yon din sa atin dahil nakikita natin yung urban landscape tsaka urban planning na napakaganda dito sa Singapore. Hinimok din ng Vice ang mga OFW sa Singapore na ipagpatuloy ang disiplina, kaayusan at laban kontra korupsyon. Samantala, nakiisa rin sa pagtitipon sina Senator Robin Hood Padilla, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney JV Hinlo at Dr. Richard Mata. Ako po ay buong puso din nagpapasalamat kay Vice President Inday Sara Duterte sapagkat sa kanya po natin nakikita na ginagawa po niya ang trabaho niya bilang Vice Presidente. Ano po ba yon? Dalawin, ikutin, puntahan ang lahat ng mga OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Alam naman po natin na ating mga OFW, sila po ang bumubuhay ng ating ekonomiya. Napakasaya po ng pagbisita ko dito dahil bukod sa gustong-gusto ko sa Singapore because it is such a shining example of what good governance can do to a nation. Yung Filipino community dito is really one of the most vigilant, most knowledgeable, tsaka pinakamababait na community sa mga OFW na napansin ko, no? And hindi ko po maubos na sila ay pasalamatan dahil sa lahat ng suporta na binibigay nila sa aming lahat. Napakaganda ng Singapore, napaka-well-developed ng Singapore. Ako po'y nangangarap na balang araw ang Pilipinas maging kagaya rin ng Singapore. Very productive yung mga ginagawa ng mga tao dito, maraming trabaho, industrialized, maganda ang turismo. Kung maayos natin ang ekonomiya ng bansa natin sa Pilipinas, I'm looking forward na hindi na kailangan mag-OFW ang mga Pilipino dahil yung mga trabaho doon na mag-aantay sa atin sa ating bansa.
Maraming salamat. Napakainit ng kanilang pagtanggap at pagsalubong. Ang dami. Talagang nandito ang tinig ng mga Pilipino sa Singapore. At maraming salamat sa pagkakataon na makapiling kayo. Ito ay tanda ng aming pagkilala, paggalang, at pagsasabuhay ng inyong malalaking sakripisyo at kontribusyon sa ating bansa gamit ang inyong mga inward remittances. Talagang nakikita natin yung pagmamahal ng tao kay VP Sara. And saka si VP Sara kasi nagbibigay ng pag-asa eh. No? Pag nakita mo si VP Sara, nabibigyan ka ng ng buhay, no? Na we will have a better future. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.